Di umano, ay, mali. Hi! Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Cadena, at sa aking second chos. Hindi, ito na. Magandang gabi, Concepcion. Nandito ako ngayon sa Mansion de Azul, specifically sa attic. Konting background lang, ito yung mansyon na pinaliligiran ng mga multo at engkanto. Isa raw sa mga ito ay yung mga gwawang sundalo na namatay ng World War I dahil sa hindi mapaliwanag na sabayang heart attack. Baka nag-orgy sila doon. Anyway, dito daw sila namatay sa attic. Kaya naman ay lilimbutin ko ito at hopefully ay magparamdam sila. So, here I am, boys! Come and get me! Taong 1914, natapos ang paggawa ng Mansion de Azul at ito ang nagsilbing purok ng sambahan para sa ama sa lungsod ng Campo O'Donnell. Pagmamay-ari ito ng mag-asawang Hapon na sina Mahono at Kami Homa. Sila ang nagmamay-ari ng Motokuma Meats, ang pinakamalaking bahay katayan sa buong Asya. Meron silang dalawang anak na lalaki na sina Daisuke at Kaiden. Ang panganay ay 13 years old, habang ang bunso ay 12 years old. So bali, 1 taon lang ang agot nila. Pagkataka, nani? Nanas! Anyways, isang araw, habang nagpupulang ang kanilang ama sa sala at naguhugas naman ng mga korbyetos, ang kanilang ina ay naglalaro ang magkapatid. Habol-habulan, takbo-takbuhan, sipa-sipaan, hanggang sa napagdesisyonan na ng dalawa na maglaro ng tago-taguan. At si Kaide ang taya. Kaya naman ay tumakbo agad sa bahay si Daisuke pagkaumpisa ng bilang ni Kaide. Mabilis siyang tumakbo patlong ng kusina at muntik siyang maaksidente dahil pagkarating niya ay lumingo ang kanyang ina hawak-hawak ang panagtad ng karne. Pinagalitan siya neto ngunit dali-daling umalis si Daisuke dahil naririnig niya ang malapit na matapos ang pagpipinak ni Kaide. Kaya naman ay diretso siyang tumungo sa sala at dito naman ay natapilok siya at muntik nang matamaan ng kanyang leeg sa gilid ng maliit na mesa. Pinagalitan naman siya ng kanyang ama, ngunit Dali-dali siyang tumayo at tumakbo paakyat dahil naririnig na niya si Kaide na tila papalapit na sa kanya. Dumiretso siya sa isang kwarto na ang laman ay Dumiretso siya sa isang kwarto na ang laman lang ay isang malaking aparador na gawa sa kahoy. Pagpasok na ay biglang books! nabunggo sa aparador si Daisuke. Kaya napasigaw siya na malakas. Aray! Umuulan ng malakas. At gabi na nang makauwi si Annalyn Moko sa kanyang bagong bili na bahay. Kasama niya dito ang kanyang nag-iisang anak na si Dylan Moku. Punta sila sa Pilipinas dahil mas mura ang tuition dito. Piniling manatili ng kanyang asawa, Tomodan Moku, sa Japan dahil maganda ang trabaho niya doon. Nabili nila ang malamansyon na bahay sa murang halaga. Pinipindot ni Annalyn ang switch ng ilaw pero hindi ito bumubukas. Ba naman yan? Naputulan agad? Reklamo niya.
Tumingin siya sa labas at nakita niya may ilaw sa ibang bahay kahit umuulan. Kaya inassume niya pa lalo na naputulan sila ng kuryente. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang phone. Tinatapat niya ang liwanag sa parte na tumutulo. Nilapitan niya at medyo nangamba dahil parang hindi ito tubig. Hindi rin ito mukhang madaming tubig galing sa inidoro. Nang makalapit at naaninag ng maayos, kinilabutan siya. Kulay pula, parang dugo. Napatingin siya sa taas at hinahanap ang kanyang anak. Nilan! Nilan! Nasaan ka? Sigaw ng pagtawag niya. Ma! Narinig niya mula sa taas. Dali-dali siyang tumakbo paakyat papunta sa kwarto ni Dylan. Mangyak-yak siya habang tumutukbo. Pagkarating niya ay nakita niya si Dylan na nakahiga sa dugo sa lapag. Nabitawan niya ang kanyang phone at napatili si Annalyn. Anak ko! Sino may nawag nito? Hindi ko kaya tumili. Napaiyak si Annalyn. Boom! Paggulat ni Dylan. Loko ka, bata ka! Papatayin mo ka sa takot! Saan nga lang itong dugo? Pagtatanong ni Annalyn. Sa ref po, ma. Ang dami nga po eh. Nakapatay ka ba ng tao, ma? Sagot ni Dylan. Kaloka ka! Pang dinuguan natin yon! Panggagaliitin ni Annalyn. Tinaguan? May party ba? May party ka ba ng kulto, ma? Grabe naman sa dami nun. Panglalokong sabi ni Dylan. Pang isang linggo natin yan, syempre. Sayang kasi may sale ng dugo sa palengke. Teka nga lang. Bakit hindi ko mabuksan yung ilaw? Pinatay mo yung fuse? Delikado yun ah. Panermo ni Annalyn. Hindi ah. Pagka-uwi ko, wala na talagang ilaw. Pero may kuryente naman kasi binuksan ko ref. Tapos, ayun nga yung dugo. Tapos naisipan kong i-prank ka, ma. Haha. Pagdepensa ni Dylan. Buti pa yung prank. Naisip mo! Kung ganon, sino pumatay ng ilaw? Pagtataka ni Annalyn. May nagsalita. Kaya tinignan nila sa direksyon kung saan nila ito narinig. Nakita nila ang isang baboy na nakatayo at may hiwa sa gitna ng kanyang tiyan. Bakit niyo binababoy ang dugo ka? Galit niyo itong tinanong sa mag-ina. Ironic, sabi ni Dylan. Sabay sumiga ang mag-ina. Okay, so wala pa rin yung mga boys. Nandito ako sa second floor, which is chilly and sige, sara ko. Or hindi, buksan ko. Or sara ko. Buksan, sara. Buksan, sara. Sige, buksan ko. Baka may magparamdam. So, yun.
Nothing special. Well, meron ditong door. Well, lahat naman ng bahay may door. So, pero ito particular to eh. Kasi, may certain na kwento dito. Sana nabubukas. Ooh. Huh. Kung ikaw ang tatanungin, saan ka mas maniniwala? Sa multo ng baboy at malalaman mong malapit siya kapag narinig mo ang tunog ng tumutulong dugo. O sa duwende na nakatira sa charger ng pangatlong extension. Ako kasi, naranasan ko makita yung duwende. Ang pangalan ko nga pala ay Dennis Court. May higit 3 buwan na ako nakatira dito sa malapalasyong bahay na ito. Ika nga nila, aanhin mo ang malapalasyong bahay kung dadalhin ka naman ni Regine sa palasyo niya. Eh since hindi ako fan ni Regine, pinili ko itong bahay. O diba, ang gara. Binenta na nung naunang may-ari dahil daw sa multong baboy. Natuwa ako syempre kasi kakaibang experience yun. Saka uso na ang pag-vlog, diba? Kaya umipat agad-agad pagkabili. Tapos ayun, nag-set up ako ng pang-vlog ko. Lahat second hand, pero ang ganda pa rin. Shoutout sa Quiapo. So yun, ready na ako para sa pangmalakasang ghost hunting. Inipot ko ang kusina. Wala. Inipot ko ang sala. Wala. Nilibot ko ang kwartong may aparador. Wala. Kahit pa ang kwartong sinasabi na nagpaparamdam mismo ang baboy na multo. Wala. Sayang sayang intro ko. Pinag-isipan ko pa naman yun habang nasa biyahe. Kaya nagpasya na lang akong magpahinga saglit. At para makapag-charge na rin, meron akong 4 na extension. Sa una, ang camera. Sa pangalawa, ang mga lighting. Sa pangatlo, ang phone at boom mic. At sa pang-apat naman, ang fan. Yung tigta 3 sakas lang kasi binili ko. Kasi mas mura. Sorry na. Nung pumunta akong kusina para maghanda ng kakainin, may narinig akong tumutunog na bell. Yung tipong maliliit. Napalingon ako. Pero wala naman ako nakita kakaiba. Maliban sa mga magkakarotong extensions. And, sorry nga. Kaya naman nagpatuloy ako sa paglalakad. Tapos, maya-maya, narinig ko ulit yung bell. Kaya napalingon ulit ako. Tapos ayun, nagulat ako. May duwende sa ibabaw ng charger ng phone ko. Hindi pa ito yung tipong na nakatira sa gilid ng puno, pero yung isa sa mga helper ni Santa. Nung nagulat ako, nagulat din siya. Nagulatan kami. Inabot yun na 30 minutes. Tapos siya na nagsabi na tumigil na. Kaya tumigil na kami. Humingi siya ng tulong sa akin ukol sa charger ko. Dahil okay naman daw ang space sa tahimik, kaso biglang umingay pagkasaksak ko sa phone ko. Humingi naman ako ng paumanhin at binuksan ng phone ko para tignan kung bakit naingay. Yung pala, dami ko nakabukas ng apps. Kinlose ko agad lahat ng apps at bumalik siya sa charger para i-check kung wala nang ingay. Sa wakas,
okay na daw ulit. Kaya, bilang gantimpala, ay gagawin niya daw kung ano man ang aking nais. Ang hiniling ko lamang ay ikwento niya ang buhay niya bilang duwende. Pumayag naman siya at una niya nilinaw na hindi siya tulad ng mga nuno sa punso dahil ibang lahi sila. Pero usap-usapan daw na malayong kamag-anak daw sila ng mga tikbalang. Kinuwento niya tungkol sa kapanganakan niya, pamumuhay niya, sa paggawa ng charger, contractual din daw pala magtrabaho si Sky Santa, at yung pagretiro niya para maklaim yung charger niya na parte ng pension plan niya. Nag-perform pa nga siya sa harap ng mga estatwa sa altar na pinaka-paborito niyang performance ni Prince. Sana lang naalala kung na lahat yon para maalala ko lahat ng detalye. Sayang lang. Pero masaya pa rin naman ako kasi nakakita na ako ng duwende. Nakilala ko pa. Tapanan ko pang perform. Ito mang kwento ko ay hindi nakakatakot tulad ng inaasahan nyo. Nako, mas nakakatakot yung mama nakatitig sa likod mo. Okay, so update lang. Kanina ko pa naririnig to sa taas. Ewan ko nga kung saan galing kasi pababa ako ng pababa. Somehow papalapit ng papalapit. Pero, in case lang na yung mga boys to, share mo na ako. Okay? So, record ko muna. Be right back and you're watching. Baka makapirate ako. Okay, bye. Minsan nang naging simbahan ang Mansion de Azul. Kaya naman nang lumipat ang purok ng sambahan para sa ama noong 1984 sa mas malaking mansyon, ay naging interesado si Reverend Cherry Fern Cora Burias upang itaguyod niya ang sarili niyang simbahan para sa mga kapwang mayayamang Kristiyano. Tinawag niya itong Privileged Life Church dahil bukod nga naman silang pinagpala sa simbahang lahat at ang lahat ng ito'y para sa Panginoon. Simple lang naman ang buhay niya bilang isang pastora. Mga makikinang na alahas, magarang sasakyan, masasarap na pagkain sa tuwina, ang mga kabuting tumutubo sa gilid-gilid ng mga tiles. Lahat ng ito ay regalo ng Panginoon. Kaya siya'y may ligaya sa kaluluwa at buong pusong naglilingkod sa taong bayan. Matapos ang 2 taong pahinto-hintong renovation, nagbukas na ang pinto nito para sa mga masasaganang nananampalataya.
marami ang dumadalo linggo-linggo at tinalo pa nito ang EDSA Revolution. Pero walang kasiguraduhan kung ito ay totoo. Nang tumagal, tila umuunti ang dumadalo sa kanyang simbahan. At ang nangungunang dahilan ay lilipat daw ng simbahan upang doon ipagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Tumaas ang suspecha niya nang makita niya na may mga hindi talaga dumadalo sa ibang simbahan. O di kaya ay iba ang pinupuntahan na hindi ka nais-nais. Habang kumakain ng kanyang paboritong kabate na napulot niya sa gilid ng tiles sa kusina, ay nagpasa siya sa harapan ng altar upang humiling sa poong may kapal na ibalik ang mga masasaganang miyembro ng kanyang simbahan. Inialay niya pa ang kanyang sarili bilang instrumento ng kanilang kaligtasan. May malakas na hangin ang humipan sa kanyang batok na ikinikilabot niya. Bigla niyang naramdaman ang kirot sa dibdib niya na tila hindi siya makahinga. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at nanlabong kanyang mga mata. Napatayo siya, ngunit napatumba sa altar. Tumayo ulit siya at may nararamdaman siyang kakaiba. Para bang naninigas ang kanyang katawan at nararamdaman niya para may tumutubo sa iba't ibang parte. Napapikit siya sa sobrang sakit at napadilat ngunit hindi na makahinga. Siya'y naging estatwa. Nakapalibot sa kanyang katawan ang paborito niyang kabate. Nakataas ang kanyang kanang kamay habang ang kaliwa ay nasa kanyang dibdib. Ang postura niya ay parang nanghihingi ng tulong o pwedeng nakamit niya ang kanyang minimiti galing sa paghihirap. Kung ano man ito, naging usap-usapan sa lungsod ng Soldiers Heritage ang estatwang ito. Naging sikat na dayuhan ito makalipas lamang ng 3 araw hanggang sa nawalan na ng interes sa mga mamamayan at dayuhan dahil sa pakiwari nila ay parte lang ito ng gimmick ng simbahan. Dahil sa wala rin namang may gustong mamahala ng simbahan ay ibinenta na lamang ito para sa susunod na titira. Habang tumatagal ay pamura ng pamura ito, ngunit nanatili pa rin ang misteryong estatwa. Excerpt from Manilon Jonas Diary, Volume 28, Part 4, page 703 to 704, December 25, 2006. Dear Diary, naging masaya ang Pasko namin ni Papa A. Kumain kami sa restaurant. Nanood kami ng sine. My gosh! Ang scary ng LRT sa SRR 8. At ang galing ng kapangalang kombida. Hihi! Gala dito, kain doon. Madami nga lang tao, pero masaya pa rin. Pagkatapos, umuwi na kami agad sa bago namin bahay. Nasa laki ng mall. Dahil excited si Papa A. Sa surprise ako. PS, alam na niya yung surprise. PS, yung pipi ko yung surprise. Hihi. PPPS. Oo na. Di talaga ako magsasawa na ipangalanda ka ng bago kong bahay na binili ni Papa A for me. See page 230X. Hihi. Ayun na nga. May pa-surprise ako sa kanya. Kaya, pagkababa namin ng kotse niya,
ay sinabihan ko siya na maghintay siya sa sala at ihanda ko na ang aking sorpresa sa kwarto. Hindi siya makapagpigil sa kotse, pero sabi ko na sa sala nga. Buti, napakausapan na. Dali-dali akong pumasok at umakyat papuntang kwarto at ang handa ng bonggang-bongga. Pagewang-gewang na nga ako sa pagkilos dahil sayang ang oras. Aalis na kasi bukas si Papa A. Pabalik sa kanyang pamilya sa New Zealand. Sana nga, sa susunod na Pasko, ay dala niya ako sa New Zealand para makain niya yung pipi ko sa snow. Hihi. Nakabihis na akong pang sexy at pangalawang lapat na ng red kong lipstick. Ayan na, aariban na. Tapos, may narinig ako naglalakad sa hallway. Napaisip ako na baka napakyak si Papa A. Ako, kala mo naman gugutumin. Kaya, lumabas ako ng kwarto. Nakita ko siya nakatayo sa harap ng pinto ng bodega. Kaya naman, nag-pause ako sa pader na parang FHM model. Kaso, hindi naman niya ako pinapansin. Kaya, tinawag ko siya gamit ang pang-akit kong boses. Pero, wala pa rin. Focus lang siya sa door. Nilapitan ko na ang honghang at tinanong kung anong meron sa pinto. Binuksan niya lang ito. Nagulat ako kasi pagkakaalala ko ay nakalock yun. Like as in, hindi ko mabuksan dati. Nawawala nga daw yung susi nun. Pumasok lang siya sa loob nang hindi ako kinikibo. Tinignan ko kung anong laman nun. At doon, ako lalo nagtaka. Isang malaking aparador lang ang laman nito. Mukhang mamahalin. Wala nang ibang laman. Utang mo bintana. Paano naging bodega ito? Nakafocus lang siya na tingin sa aparador. Tinanong ko siya kung paano niya nabuksan yung pinto kahit kitang-kita ng dalawang mata ko na binuksan niya sa pamamagitan ng kanyang kamay sa doorknob. Oo na, diary. Obvious yun. Ang iniisip ko ay paano niya nabuksan yung tapos ako hindi. Tapos, biglang may kumalampag na malangkas. Yung paano ba may bumangka sa kahoy? Doon lang natauhan si Papa A. Tapos, bigla pa namang nagsara mag-isa yung pinto. My gosh! Ang dilim! Sing dilim ng tooth! Nataranta kami pareho. Sinusubukan namin buksan yung pinto. Pero ayaw. Parang nakalak yung pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto ng aparador. Napalingon kami ng mabagal. Takot na takot. Kami nung oras na yon. Buti na lang. Madilim. Dahil mukha na tuloy ako. Syunga sa suot ko. Magandang syunga. Wala kaming maaninag. Kunting liwanag lang ang nakapasok sa kwarto. At ito'y galing sa itaas at ibabang butas ng pintuan. Tapos, parang may dumilat na mga mata sa dilim. Iti po mga mata ng werewolf. Nakakakilabot isipin, di ba? Paano pa kaya kami ni Papa A sa oras na yon? Tarantang-taranta na kami to the highest level. We just wanna get out. Kaya si Papa A, naging sopa Papa A. Nabusog ako. Pinasak niya ang pinto sa pamamagitan ng malakasang pagsipa. Winasak niya ng todo ang pinto. Ganito niya rin pinasak ang pipi ko. At sa wakas, ligtas niya kami. Nakatakas kami. Wala nang isip-isip pa. Bumaba kami at tumakbo na palabas. Tapos naalala ko yung diary ko na iwan.
Itong diary na to! Kaya tumakbo ako pabalik sa kwarto. Kinuha ang diary ko. Saka tumakbo pababa at palabas. Sumakay ako ng kotse. Nakasakay na siya. Nasermonan pa. Bakit daw ako bumalik? Narinig naman ng malakas na paghakbang galing sa itaas. Kaya napadrive siya agad-agad. Bahala na ang mga gamit namin. Basta huwag lang maiwan ang aking diary. I love you, my Papa A. Ito ang pinaka nakakatakot at pinaka-wild na Xmas ko with you ever. XOXO, Marilyn C. Heart. Okay. So, pababa ako sa mahiwagang basement. Okay. Interesting. Di ko mahanap yung mga boys. So, ito na yung last chance. Baka may lumabas. Sana kung anong ilabas nila, yung malaki. Oh my God. It's so dark. Hello? Hello? Hello, telepon? Hello?